Bago pa tuluyang sumikat ang araw, maririnig na sa buong baryo ang mahinang kalansing ng bote at bakal. Kasabay nito ang mabagal na pag-usad ng isang lumang kariton sa makitid na kalsada. Si Mang Tonyo iyon. Tahimik siyang naglalakad habang nagtutulak ng kariton na puno ng bote, plastik, at mga lumang bakal na napulot niya kung saan-saan. Pawisan na agad ang kanyang noo kahit malamig pa ang hangin ng umaga. Kupas ang kanyang damit, may bahid ng alikabok, at minsan ay amoy basura pa siya dahil sa buong araw na pamamasura. Kapag dumadaan siya, iba-iba ang tingin ng mga tao. May mga naawa, may mga umiiwas, at may ilang batang napapabulong habang nakatingin sa kanya. Si Mang Tonyo na naman, mamamasura lang naman siya. Ngunit parang hindi iyon naririnig ng matanda. Ngumingiti lang siya habang nagpapatuloy sa paglalakad. Parang may lihim siyang alam na hindi alam ng iba. Mula sa bintana ng kanilang bahay, tahimik siyang pinagmamasdan minsan ni Ella, isang batang babae na nakatira sa malapit sa bahay ni Mang Tonyo. Madalas niyang nakikita si Mang Tonyo. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit pagod at mahirap ang buhay nito, parang hindi nawawala ang liwanag sa mga mata nito. Tuwing hapon, matapos ang maghapong pamamasura, tahimik na umuwi si Mang Tonyo sa maliit niyang bahay sa dulo ng baryo. Pagkatapos magligpit ng kariton, madalas siyang maupo sa lumang bangko sa labas ng kanyang bahay at palaging may hawak na makapal, ngunit luma ng folder. Minsan ay may sinusulat siya rito gamit ang maikling lapis. Minsan naman ay nakatitig lang siya sa mga papel na nasa loob nito habang tahimik na umiihip ang hangin sa hapon. Halos araw-araw itong napapansin ni Ella mula sa kanilang bakuran. Habang tumatagal, lalo siyang na-curious. Isang araw, hindi na niya napigilan ng sarili. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mang Tonyo. "O Mang Tonyo, ano po ba yung tinitingnan niyo lagi?" Nag-angat ng tingin ang matanda at ngumiti. Pagkatapos ay marahang tinapik ang lumang folder, blueprint ng pangarap. Lalong nagtaka si Ella. Hindi niya maintindihan kung bakit may blueprint ang isang mamamasura. Tahimik siyang sumilip sa folder. May mga guhit doon ng maliit na gusali, mga sukat, at mga salitang hindi niya maintindihan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may mas malaking kwento pala si Mang Tonyo kaysa sa nakikita ng buong baryo. Hindi madali ang araw-araw na buhay ni Mang Tonyo. Bago pa sumikat ang araw, nagsisimula na siyang maglakad sa iba't ibang kalsada habang itinutulak ang kanyang lumang kariton. Namumulot siya ng bote, lata, bakal, at kung ano-anong pwedeng ibenta sa junk shop. Sa ilalim ng mainit na araw, mabigat ang bawat sako na kanyang binubuhat. Minsan ay sumasakit ang kanyang likod. Minsan naman ay halos manginig ang kanyang mga kamay sa pagod. Pero hindi siya nagrereklamo. Patuloy lang siya sa trabaho. May mga araw ding kakaunti lang ang kanyang kinikita. Kapag mababa ang presyo ng bote at bakal, halos barya lamang ang naiuuwi niya. Ngunit kahit mahirap ang buhay, hindi siya kailanman nandaya. Isang tanghali, may napulot siyang wallet malapit sa palengke. May laman itong pera at mahahalagang ID. Madali niyang hinanap ang may-ari at agad na isinauli ito. Nagulat pa ang babae sa kanyang ginawa. Walang nawalang kahit ano. Ngumiti lamang si Mang Tonyo. Mas mabigat dalhin ang konsensya kaysa sako ng bote. Tahimik na nakatingin si Ella sa kanya, na noong oras na yon ay nakita ang ginawa ni Mang Tonyo. At doon niya unang naisip, mahirap man si Mang Tonyo, mayaman naman ang kanyang puso. Isang hapon, muling nakita ni Ella si Mang Tonyo na nakaupo sa labas ng bahay habang hawak ang lumang folder. Tahimik itong nakatingin sa mga papel sa loob nito. Dahan-dahang lumapit si Ella at naupo sa tabi niya. Sa pagkakataong iyon, marahang binuksan ni Mang Tonyo ang folder at ipinakita ang laman nito. Hindi pala simpleng drawing ang naroon. May mga plano ng maliit na junk shop. May guhit din ng recycling center. At sa pinakahuling pahina, may nakasulat na scholarship para sa mga batang gustong makapag-aral. Napatingin si Ella sa matanda.
Hindi niya inaasahang ganoon kalaki ang pangarap nito. Tahimik na ngumiti si Mang Tonyo bago tumingin sa malayo. Ikinuwento niyang noong bata pa siya, gusto rin niyang makapag-aral. Mahilig daw siyang mangarap noon. Pero dahil sa hirap ng buhay, maaga siyang tumulong sa paghahanap buhay at hindi na nakapagpatuloy sa pag-aaral. Ayokong maranasan ng ibang bata ang naranasan ko, mahina niyang sabi. Habang nakikinig si Ella, unti-unti niyang naintindihan kung bakit hindi sumusuko si Mang Tonyo. Hindi lang pala para sa sarili ang kanyang pangarap, kundi para rin sa ibang taong nangangailangan. Habang tumatagal, mas maraming tao sa baryo ang nakakarinig tungkol sa mga plano ni Mang Tonyo. At habang may ilang humahanga sa kanyang sipag, marami pa rin ang hindi naniniwala. Kapag dumadaan siya habang nagtutulak ng kariton, may mga taong napapailing lamang. May ilan ding natatawa. Mamamasura tapos magtatayo ng negosyo. Masyado namang malaki ang pangarap niya. Minsan, naririnig iyon ni Ella at sumasama ang loob niya para kay Mang Tonyo. Pakiramdam niya ay hindi patas ang tingin ng mga tao sa matanda. Hindi naman ito masama. Hindi rin ito tamad. Sa katunayan, halos buong araw itong nagtatrabaho. Ngunit dahil marumi ang kanyang trabaho para sa iba, mababa rin ang tingin ng iba sa kanya. Nakakagulat lang dahil kahit ganoon ang mga sinasabi ng tao, hindi kailanman nakipagtalo si Mang Tonyo. Tahimik lang siyang ngumingiti habang patuloy sa pagtutulak ng kariton, patuloy sa pag-iipon ng barya, patuloy sa pangangarap. Isang gabi, habang pinagmamasdan siya ni Ella mula sa malayo, may naisip siya. Minsan pala, hindi lakas ng katawan ang pinakamahirap panatilihin, kundi tibay ng loob habang minamaliit ka ng iba. Hindi naging mabilis ang pag-abot sa pangarap ni Mang Tonyo. May mga araw na halos walang laman ang kanyang kariton. May mga panahong mababa ang presyo ng bote at bakal kaya kakaunti lamang ang kanyang kinikita. Habang tumatagal, mas dumadami rin ang mga taong nagsasabing wala siyang mararating. Tumigil ka na dyan. Pagod lang ang mapapala mo. Masyado kang nangangarap. Unti-unting napapagod ang kanyang isip at katawan. Tuwing gabi, tahimik siyang nakaupo sa labas ng bahay habang hawak ang lumang blueprint. Minsan ay matagal lang siyang nakatingin dito. Napapaisip siya kung may patutunguhan pa ba ang lahat ng kanyang paghihirap. Pakiramdam niya, minsan ay napakalayo pa ng kanyang pangarap. At habang lumilipas ang mga taon, parang mabagal pa rin ang pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit kahit mahirap, hindi siya sumuko. Patuloy siyang gumigising ng maaga. Patuloy na nagtatrabaho kahit pagod. Patuloy na nagdarasal at naniniwala. Dahil sa puso ni Mang Tonyo, alam niyang may magandang mangyayari balang araw sa bawat bariyang pinaghirapan niyang ipunin. At iyon ang dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang lumalaban. Lumipas ang mga taon, patuloy pa rin gumigising ng maaga si Mang Tonyo araw-araw. Patuloy pa rin niyang itinutulak ang lumang kariton habang unti-unting nag-iipon ng kinikita. Hanggang isang araw, may maliit ng gusaling itinayo sa tabi ng kalsada sa baryo. Hindi ito malaki o magarbo. Yero lamang ang bubong at simple ang pader. Ngunit malinis ito at maayos. At sa harap nito ay may nakasulat, Tonyo Recycling Shop. Masayang napangiti si Ella nang makita iyon. Sa wakas, unti-unti nang nagkakatotoo ang blueprint ng pangarap ni Mang Tonyo. Habang lumalago ang maliit niyang junk shop, mas marami na rin siyang natutulungang tao. May ilang batang nabigyan niya ng notebook, bag, at lapis para makapasok sa paaralan. May ilan ding natulungan niyang makabili ng uniforme. Pagtagal, habang lumalago ang shop ni Mang Tonyo, nakatulong na rin siya unti-unti sa pag-aaral ng ilang bata. Doon nagsimulang magbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang dating minamaliit at pinagtatawanan, unti-unti nilang hinangaan. Naintindihan nila na habang naaawa sila noon kay Mang Tonyo, hindi nila alam na isa pala siya sa mga taong may pinakamalaking puso sa buong baryo. Kahit maayos na ang buhay ni Mang Tonyo,
Hindi niya kailanman itinapon ang kanyang lumang kariton. Nakatabi pa rin yon sa gilid ng kanyang recycling shop. Kalawangin na ang ilang bahagi nito. Luma na rin ang mga gulong. Ngunit para kay Mang Tonyo, mahalaga pa rin iyon. Tuwing umaga, bago niya buksan ang shop, madalas muna niya itong punasan at tahimik na tinitingnan. Parang may mga alaala siyang nakikita sa bawat kalansing ng bakal nito. Naalala niya ang mga panahong pagod na pagod siya, ngunit kailangan pa ring magtrabaho. Naalala rin niya ang mga gabing gusto na niyang sumuko dahil sa hirap ng buhay at masasakit na salita ng ibang tao. Ngunit higit sa lahat, naalala niya kung paano siya tinulungan ng sipag, tiyaga at pananampalataya upang maabot ang kanyang pangarap. Isang araw, napangiti si Ella habang pinagmamasdan ng lumang kariton. Dati, tunog lamang ito ng hirap para sa mga tao sa baryo. Ngayon, iba na ang kahulugan nito dahil alam na nila na ang bawat bariyang pinulot ni Mang Tonyo noon ay naging bahagi pala ng blueprint ng isang mas magandang buhay. Huwag maliitin ang maliit na trabaho o simpleng simula. Minsan, ang mga taong tila kapos sa paningin ng iba ang siyang may pinakamalalaking pangarap at pinakamabubuting puso. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa trabaho o itsura niya, kundi sa sipag, tiyaga, at kabutihang ginagawa niya para sa iba. Kapag marangal ang hangarin at hindi sumusuko sa hirap ng buhay, unti-unting nabubuo kahit ang mga pangarap na tila imposible noon. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.